Ka-Coffee, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, kumusta po kayo? Siyempre, mainit-init na usapin pa rin itong kakapalan ng mukha ng kampo ni Digong na nag-request ng interim release dyan sa International Criminal Court. Umamin na nga sila na hindi na nila daw ipagpapatuloy ni Digong yung mga krimen na yan, pero meron siyang request, di ba? Pakawalan siya, ilabas siya dyan sa ICC at dalhin siya doon sa bansa na kinausap nila na handa siyang tanggapin. Asa ang problema? May banta, Ka-Coffee, para sa bansang tatanggap kay Digong. Naku, pinaalalahanan kayo ha. May warning sa inyo. Itong One Sambayan. Sige, basahin natin, Ka-Coffee, ito. Oh. Headline ng Philstar. Pagtingin ko, uy, yari kayo dyan ha. Mukhang makaka-apekto pa ito ha. Itong warning na ito sa bansang tatanggap kay Digong sa kanyang interim release. Kasi doon sa interim release, ang pagkakasulat ng abogado ni Digong doon, pumayag na yung bansa na tatanggap sa kanya. Definitely, hindi yan Pilipinas dahil di naman tayo parte ng ICC. Pumayag na raw po, yan ang press release ni Kaufman. Pumayag na itong bansa na tanggapin si Digong pero may mga conditions, di ba? Pero, kung sino man po yung mag-host dito kay Duterte o tatanggap sa kanya, may paalala po sa inyo itong One Sambayan. Mukhang magdadalawang isip yung bansa na yan. Ano ba yan? Sa ang balibalita, baka Germany na raw yan, Ka-Coffee ha? Mukhang Germany na yan. Sige, headline po ng Philippine Star. Nations warned versus hosting Duterte. Paalala ito ha, hindi pa pinangalanan kung anong bansa na yan. Pero kung anuman pong bansa ang tatanggap kay Digong, ito po ang paalala para sa inyo. Ako, baka magdalawang isip yung mga bansang ito, no? The One Sambayan. Ako, mainit talaga itong One Sambayan eh. Katulad ng klima natin ngayon, mainit itong One Sambayan dito sa kampo ni Duterte ha. One Sambayan Coalition decried former President Rodrigo Duterte's move for an interim release, saying this is a profound insult to victims of human rights violations and a blatant attempt to subvert justice. Malinaw na malinaw, di ba? Kasi pag pinalaya mo yan si Digong, kawawa naman itong mga api, kawawa itong mga biktima ng tukhang, wala na. Paano nila makakamit ang hustisya? Kaya yan ang pinuputok ng butsi natin kay Amy Marcos eh. Madam Amy, hindi mo man lang nagawang kausapin itong mga biktima ng tukhang. Tapos, todo tanggol kayo kay Digong. Mismong si Digong, umamin siya sa ginawa niya, sa pagkitil niya sa mga taong ito. Para saan pat naging opisyal kayo ng gobyerno ang inyong pinapanigan itong suspect na mismong umamin na ginawa niya itong krimen na to. At itong mga biktima, itong mga pamilya ng biktima, dinisregard na ninyo. May punto yung One Sambayan dito. Kapag pinalabas yan si Digong, malaking insulto sa mga biktima ng tukhang. Definitely. Dahil mahirap sila. Dahil wala silang kakayahan. Tingnan natin kung papanigan sila ng ICC. Ako, malaki ang tiwala ko sa ICC. Hindi nila papanigan o hindi nila i-grant itong interim release ni Digong. Yan ang paniniwala ko. Kasi walang pag-asa itong mga biktima na to. Dito sa Pilipinas, kung ginawa nila ng panahon ni Digong yan, anong mapapala nila? Zero. Wala silang mapapala. Kaya nga inakyat nila sa ICC yan. Para kahit papano may mapalaman lang. Di ba? The One Sambayan Coalition warned nations considering hosting former President Rodrigo Duterte should his interim release be granted, that accepting him would be a betrayal of justice and accountability and damage their reputation on the world stage. Oy, very good statement ha. Ang sinasabi dito ng One Sambayan, kung sino man pong bansa, halimbawa Germany, tanggapin ninyo yan si Digong. Definitely merong bansa na umuuna, may nag-agree na yan. We don't have the name yet. Pero kung ikaw ay tanggapin mo si Digong, isa po yung betrayal, isa po yung pagtataksil sa hustisya at accountability. At masisira po ang inyong reputasyon. Yan po ang banta ng One Sambayan ha. Kung ikaw Germany o kung ikaw Malaysia, tanggapin mo si Digong na may mabigat na kaso dyan sa ICC. Ikaw ay nagbe-betray, ikaw ay nagtataksil sa hustisya at sa accountability at makasisira yan sa inyong reputasyon bilang isang bansa. Yan po ang warning
Yan po ang banta ng One Sambayan dito. Sana makarating sa bansang ito para magdalawang isip. Kasi decided na itong bansa na to eh. Tatanggapin na talaga nila si Digong eh. Paano kung sa inyo gawin yan? Naku po, the coalition decried Duterte's move for an interim release, saying this is a profound insult to victims of human rights violations and a blatant attempt to subvert justice. Malinaw na malinaw. Kasi mapera si Digong eh. May sumusuporta kay Digong. In fact, di ba, kaya nga nilang bayaran eh. Yung 150 million a month na abogado. Sabi nila, ICC daw nagbabayad dyan. Regardless, gagastos at gagastos ka dyan. Hindi pwedeng hindi ka gagastos. Bare minimum lang yan. Magdagdag ka ng magdagdag dyan. Kaya ganyan kasipag si Kaufman. Millions ang usapan natin dito. Euro ang usapan natin dito. Dolyares ang usapan, hindi peso. Mayaman eh. May sumusuportang bansa eh, na mayaman. Duterte, who is facing charges of crimes against humanity, is seeking interim release to an undisclosed country. Maraming mga speculations ka-coffee kung saan pupunta yan dahil ang malakas na balita ay sa Germany yan. Nagkataon din na itinapon itong asylum application ni Harry Roque dyan din sa Germany. Kung hindi Germany, lumulutang din po ang pangalang Belgium. Lumulutang din ang pangalang Malaysia, pero I don't think na sa ASEAN countries pupunta itong si Duterte. Malamang dyan yan sa Europe. Kasi alam nila na kapag ASEAN countries, mukhang madedihado sila. Dahil syempre ang ating presidente well respected sa ASEAN. At syempre, titingnan niya ng mga world leaders kung tatanggapin nila itong tao na to, or ASEAN leaders in particular, no? Kung tatanggapin nila itong tao na to na baka makasira sa relasyon sa Pilipinas. So malamang hindi yan sa ASEAN. Posible nga yan Germany o di kaya ay Belgium. Diyan na yan sa Europe ka-coffee. Mananatili na yan dyan. Granting refuge to a figure accused of such grave crimes would not only undermine the integrity of the ICC or International Criminal Court process, but would also send a dangerous message to other potential perpetrators of human rights abuses worldwide that impunity is attainable, sabi po ng One Sambayan. In fairness, pero ako, tiwala pa rin ako sa ICC eh, na hindi igagrant itong interim release ni Digong eh. So, unless i-grant nila yan, wala muna tayong negative reactions dito sa ICC. Kasi so far so good itong performance ng ICC. Remember, marami na pong request itong si Kaufman. Yung kampo ni Digong, marami na silang nire-request. Di ba? Na kung ano-ano. Pero nadi-decline yan. Ibinabasura yan ng ICC. So mataas pa ang ating tiwala, ang kumpiyansa sa ICC na itong request ni Digong for interim release ay hindi magagrant. Yan pa as of the moment no, yung ating belief dito sa ICC. At sana wag yan mag-grant. Kasi tama nga naman ang pinupunto dito ng One Sambayan, once na i-grant nila yan, yung mga future perpetrators, mga world leaders, na gagawa ng ganito mga klaseng krimen, pwede pala natin gawin yan. Diba? Parang hindi tayo nakabilanggo interim release hayahay pa tayo, sa Europa pa tayo, di pamamarisan yan. At ayaw natin maging president itong kaso ni Digong. So, I don't think ganyan kahina ang ICC, in fairness sa ICC, pero wala tayong magagawa dyan kung anong desisyon ng ICC, ito po ay irerespeto natin. Diba, mga DDS lang naman ang hindi kayang respeto ako. Ano man ang desisyon ng ICC, i-grant man yan or i-reject yung application for interim release, wala tayong magagawa dyan, but we have to respect itong decision ng ICC. Such a move, sabi ng One Sambayan such a move would be a betrayal of the international commitment to justice and accountability and would severely damage the reputation of the host country and the world stage. The international community must stand firm against this blatant attempt to subvert justice, sabi po ng One Coalition. Hintayin natin. The coalition said Duterte's alleged crimes against humanity stemming from his campaign against illegal drugs are supported by documented evidence of systematic, huwag na natin banggitin yung term, VIOLENCE, EGK, and suppression of dissent. Malinaw naman yan. Napakadaming ebidensya ka-coffee. Sangkaterba ang mga ebidensya, lumulutang dyan mismo. Mismong si Digong, umaamin siya sa mga ginawa niya. Mismong si Kaufman, sa kanyang petisyon sa interim release, sinabi niya na hindi na ipagpapatuloy ni Digong ang paggawa ng mga krimen, basta palayain lang siya.
Di ba? Pero hindi nga lang sa Pilipinas, kasi kung sa Pilipinas nila iuuwi yan, mayor pa rin yan, again, may capacity ulit yan na gawin. At definitely, hindi i-grant ng ICC yan once na ma-establish na mayroon pa siyang capacity gawin yan. Kaya nga, ang ginawa ng kampo nila ay maghanap ng bansa na tutuluyan ni Digong, hindi ang Pilipinas. Para ma-establish nila na wala ng capacity si Digong gawin yan. Diba? Matalino eh. O gumagana ang utak nito mga to eh. Tingnan natin kung mas matalino sila sa ICC. These are not mere political accusations, they said, but part of a case that deserves full and unhindered prosecution. Dapat talaga may mabilanggo o mahatulan kasi nakabilanggo na ngayon, mahatulan yan. According to One Sambayan, releasing Duterte, even temporarily, could pose a grave threat to witnesses and victims' families who are cooperating with the ICC, saying he may use the opportunity to influence proceedings or incite retaliation. Correct. Isa doon sa condition, 4 na condition yan ka-coffee, para mag-grant itong interim release, na dapat hindi mag-i-intervene itong si Digong or hindi pakikialaman itong proseso or kakausapin itong mga biktima na mag-withdraw ng kanilang complaint or mag-iba ng kanilang testimonya. Dapat kinakailangan nila ma-establish yan na hindi gagawin ni Digong yan. Once na nakalabas na yan, may punto naman itong One Sambayan na potentially pwedeng gawin ni Digong yan na impluwensyahan itong mga witnesses na yan. Para malinis ang kanyang pangalan. So ang proposal ng One Sambayan, wag talagang pakawalan yan. Hayaan na yan dyan mabulok. The matter is not just legal, One Sambayan said, but also moral, as Duterte's accountability is non-negotiable, and urge the international community to stand in solidarity with the Filipino people. Nanganawagan ng international support, no? I don't think magiging possible itong international support eh. Mahina-hina ka-coffee. Ang nakikita nating international support dito, siguro, pag i-grant yan, yung interim release na yan, siguro may mga bansa na maglalabas ng statement na kinukundina itong pagre-release ng ICC. Siguro ganyan, no? Pero as of the moment, wala tayong nakikita pa so far. Baka hindi ko lang alam, no, na ganoon katinding international support, no, sa pagkakabilanggo ni Digong. Now, ang tanong, maganda rin itong portion na ito. Duterte to forgo mayoral seat. Taupo pa ba siya sa pagka-alkalde? Kasi from the very beginning, dapat hindi na pinatakbo yan eh. Diba, paano niya pamumunuan yan? Masaklap naman itong mga taga Davao, pinagboboto nyo pa rin yan. Sino ngayon nagpapatakbo sa inyo? Will former President Duterte forgo his political comeback as mayor of Davao City if granted interim release by the ICC? That's the question. Diba? Regardless, kung i-forgo niya yan, si Baste pa rin naman ang uupo dyan kasi siya ang vice mayor, no? His defense team appears to be signaling the possibility in his urgent request for interim release filed before the ICC pre-trial chamber on June 12. In explaining why the request should be granted, Duterte's lead defense counsel Nicholas Kaufman said the former president's complete abstinence from any media statement since his arrest evinces his intention to divorce himself from politics and governance. Agree ba kayo? Ang argumento dito ni Kaufman, ayaw na raw po makihalubilo ni Digong sa media, sa politika, sa gobyerno. So, anong ibig sabihin yan? Literally, ayaw niya kung ayaw niya sa gobyerno, no? Kasi ilag nga raw yan sa media, ayaw niya na maging mayor. Bakit kasi pinatakbo niyo pa yan sa pagka-mayor? O dahil bago ma-aresto, nag-file na ng kanyang candidacy, ganyan ba yun? Di sana, di ba? Gumawa ng liham, mabilis lang man yan, na nagwi-withdraw na siya sa kanyang mayoralship. Ganun lang yun eh. Kasi ang sinasabi dito ni Kaufman, dinidistansya ni Digong ang kanyang sarili sa politics at sa governance. Ayaw niya na maging mayor. Any risk is totally neutralized by virtue of Mr. Duterte's affirmation in the annexed terms and conditions that he will refrain from public engagement, office, or communications with persons outside his family. Sabi ni Kaufman, ngayon lang yan. Kasi nabubudol si Digong ng mga DDS na makukulit. Di ba? Retired na sana yan eh. Anong ginawa ng mga DDS dyan? Kinaray-karay nila yan.
o mamaisog rally nila dyan, itaklesa si Digong, hindi na natigil ang bunganga, sige, salita ng salita, na eventually nagpahamak sa kanya. O gano'n na naman yan. O promises na naman ito ka-coffee. That he will refrain, sabi ni Kaufman, Duterte will refrain from public engagement. Talaga ba? Iiwasan daw po yung mga public gatherings, mga public engagement, office, or communications with persons outside his family. So, pamilya niya lang ang kakausapin. Pag nakausap ni Roque yan, mamaya impluwensya na naman ni Roque yan, kung ano-ano naman pagsasabihin ni Roque dyan, wala na. Binayolate nyo na naman yan, yung promises ninyo. Duterte, his lawyer said, has also agreed to abstain from use of the internet or any electronic devices such as mobile phone should his request be granted. Grabe mamangako itong kampo ni Digong. Gawin nyo lang po ito, ICC. Ganyan ang promises. ICC, pakawalan nyo lang ako, please. Hindi, wala pang please edit yung please. Take 2. ICC, pakawalan nyo lang ako. Hindi ako gagamit ng cellphone. Hindi ako gagamit ng electronic device. Hindi ako makikipag-usap sa kahit sa kanino man except sa family ko. Ganon no? Walang public engagement, walang media engagement, lahat wala. Pakawalan nyo lang ako. Wow! Ang bango Yan ang promises ni Kaufman. Grabe mag-promise ito Talagang gagawin talaga ang lahat Naku po, sinong nabubudol ninyo dyan? Sa tingin ninyo may maniniwala pa sa inyo dyan? Nang bubudol na naman kayo. Ay nako, sige. I-komento ang inyong opinion, reaksyon. Baka may mga gusto po kayong sabihin. Ilagay dyan sa ating comment section para mababasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow. YouTube, subscribe na rin po kayo. Yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At I will see you ka-coffee in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.